Hi guys, good evening. This is it again, it's me. Wala kasi ako kausap guys, kaya nagvi-video na lang ako sa sarili ko. Ang buhay ko pala ay sa bahay lang. Sinishare ko po ito dahil alam kong maraming hands-on mom sa atin, di ba mga moms? Ako talaga, simula nung nag-asawa ako, hindi na ako nagtrabaho. Kasi, iniisip ko, yung sahod ko, mapupunta lang sa mag-aalaga ng anak ko. Government employee pala yung asawa ko. So, asawa talaga kasi sabi ng lawyer, hindi naman pwedeng tawagin na ex-husband kasi hindi naman kami duman sa annulment. So, asawa pa rin. So, LDR kami. Tapos, oo, hindi naman talaga siya nagkulang sa pagsuporta sa amin. Actually, nakakaipon pa nga ako kasi ako kung may mga personal needs man ako, may pangangailangan man ako na sarili ko, kahit kasi nag-aalaga ako ng mga anak, naghahanap buhay din ako. Nagtitinda ako, tapos basta ang dami-dami kong mga side, yung tinatawag na racket-racket. Nagmula ako sa sari-sari store. So, in short, nung panahon na yun, maliit pa yung anak ko, yung sahod talaga is 2,000 lang. 2,000, tapos yung kuryente nasa 1,500. Magkano nga ba yung kinsinas nun natatanggap ko? So 2,600, 2,400 yata. Oo, palang ganun, 2,400. So that was 2006 to 2008, parang ganun. Kasi ako kasi yung klase ng tao, yung tipo ng tao na hindi nagtatanong sa pera, about sa pera. So, bago kami nag-asawa, may mga utang na siya para sa pamilya niya. Yung asawa ko. So, nadagdagan kasi alam mo na, hindi yung basta ayoko magsalita, pero pinaka worst na nakilala ko yung pamilya niya. Akala nila taong bahay lang ako na wala akong ginagawa para kumita. So in short, nagtitinda ako. At saka inuuna ko talaga sila. Pag sinasabi nilang magpadala doon sa kanila, ginawa ko naman. Kahit naman, tag 2,200 lang yung kinsinas nun. So, kuryente namin, 1,500, tapos gatas pa ng anak, vitamins pa. Paano ko i-survive yun? Ganon. Pumayag na nga ako na tumira kami sa bahay. Hindi, kagustuhan ko rin talaga yun kasi para makatipid. Yung renta ng bahay is 600 lang. So, pero ano lang siya, kubo talaga, puro kahoy, bulok, ganun. Pero sinadya ko yun dahil wala kaming kapasidad. Wala kaming kapasidad na mangupahan sa maranyang bahay o sa apartment. So, ganun. So, okay na yun. Nagtinda ako. Pero andun yung manghihingi sila kasi ganito ganyan, nagkasakit.
ganon, puro may sakit, may sakit na laging sinasabi, naghihingalo na hanggang ngayon, ganun pa din. So, ang ginawa ko, hala sige, tinda ako, pautang ako ng kung ano-ano, mga chorizo, longganisa, ganun, para magkapera ako. So, yun, mahabang taon yun ginawa ko. Pero hindi talaga mag-grow. Bakit? Kasi may mga linta na nakapaligid sa akin. Pero excuse yun, hindi ko yun kinikwenta kasi tinuturing ko naman talaga na pamilya, ganun. In short, okay naman yung pagsasama namin. Okay naman yung takbo ng buhay namin hanggang sa nabuntis ako sa pangalawa ko. Kasi 4 anak ko eh. 2 babae, 2 lalaki. Sa gitna yung 2 lalaki, ang eldest ko babae, bunso ko babae din. Doon na nagsimula yung marami na akong naririnig. So, marami na akong naririnig sa kabila ng ginawa ko naman lahat, binigay ko naman yung gusto nila. Pag humihingi, nagbigay naman ako. Kahit pa mangutang ako para lang makapagbigay sa kanila, ginagawa ko yun. Marami pang pagkakataon na, pamilya niya yun. Marami pang mga pagkakataon na nanghihingi sila na hindi ko na sinasabi sa asawa ko, o nagbibigay ako. Kasi, kumbaga, inisip ko kasi pamilya ko naman sila, kakampi ko sila. So, pangalawang magulang, kapatid, ganun. Hanggang umabot sa punto na nakapanganak na ako sa pangalawa ko. Yun. Okay naman yung takbo ng buhay namin. Pero nung mga panahon na yun, iba na. Kaya sinasabi ko, totoo nga talaga yun, na kapag nananaginip ka ng mga ahas, may hindi magandang nangyayari. Nung mga panahon na yun, halos gabi-gabi ako nananaginip. Pero okay kami ng asawa ko. Halos gabi-gabi ako nananaginip ng 2 ahas na brown. Yung ginagapangan ako, pero hindi ako kinakagat. Ginagapangan ako, tapos yun, 2 talaga sila. Gagapang sa katawan ko. Yun, pero hindi ko iniisip yun. Naisip ko lang siguro baka kasi iniisip ko kasi yung mercury na pag ahas gamot. May magkakasakit, ganun. May magkakasakit, ganun. Hanggang sa dumating yung time na nabuntis ako ulit sa pangatlo ko. So hindi ko inaasahan yun, wala sa plano yun. Yun. Nabuntis ako sa pangatlo ko hanggang sa pinanganak ko siya premature. Kasi ganito ang kwento. Dapat manganak ako ng January. Manganganak dapat ako ng January January 19. Dapat manganganak ako ng January 19. Yun Joko. Yun yung sabi ng ubi. So nung panahon na yun, nabalitaan ko sa Manila na nagkasakit yung asawa ko, naka-confine. Pero ang sabi doon, tinatanong ko naman siya, sakit lang daw ng tiyan. So tinatanong ko naman, sabi niya, UTI. So UTI, doon naniniwala ako doon. Kasi yun yung sabi niya eh. Kasi ganun ako, mahal ko kasi, kaya nagtiwala ako, naniniwala ako ganun. Hanggang sa dumating ang time na December yun eh. Umuwi siya ng bahay, hindi nilalagnat.
Nilalagnat siya, ganito, ganyan. Hanggang sa magpasko. So ako nun, malaki na ang tiyan ko. Noong panahon na yon, akala ko okay lang. So, gumawa naman ako ng, yun, inaalagaan ko talaga. Inaalagaan ko talaga sa abot ng aking makakaya. Yung hindi, yung hindi makatulog. Ako, ganun. Tapos dumating yung time na hindi na siya makatayo. Yun pala, kailangan na niyang operahan. Nakiusap ako sa kapitbahay namin, ihatid kami sa ospital. Alam mo yung sakripisyo na hindi mababayaran. Pero sa totoo lang, yung pamilya ng asawa ko, ang kakapal ng mga mukha. Noong panahon na yun, kinonfine siya ng alas 9 ng gabi. Oo. Iniwan ko yung mga anak ko, maliit pa. Yung anak ko, 5, yung babae. 5 years old yung babae. Tapos yung eldest ko. Tapos yung pangalawa ko is 1 and 6 months yata nung panahon na yun. So silang dalawa lang sa bahay. Pero tinawagan ko na yung kapatid ko sa lugar talaga namin. Kasi yung tinitirhan namin ng asawa ko, ng mga anak ko, 2 oras at kalahati pa yung biyahe sa bus bago makarating. Tinawagan ko na doon na naka-confine. So walang magbantay sa mga anak ko. Ganito. Hindi ko alam. So sa pagmamadali ko, in short pala, hindi ko nadala yung cellphone ko. So nadala ko pala, pero doon sila tumatawag sa ginagawa kong loader. Ganun. So in short, yung cellphone na dala ko na keypad, yun lang yun. So sabi doon sa ospital, ano na yun alas 10:30 ng gabi, 10:30 ng gabi, malakas ang ulan. Private kami kasi walang ibang malapit na hospital doon. Excuse me. Nung panahon na yun, hinihingihan kami ng 30,000 down payment para maoperahan siya. Saan ako kukuha nun? So in short, tinawagan ko yung mga kapatid ko, ganito, ganyan. So sabi ng mga kapatid ko, "Day, wala nang ano ngayon kasi hating gabi na. Hating gabi na. Hindi na kami makapagpadala ng pera." So ganon. So oo, hating gabi naman talaga na. Ang ginawa ko, kasi nung panahon na yun, may